Demon Emperor Chapter 469. Ang nakaraan sa Chapter 468 pinipilit ng ikalawang prinsipi na bumaba sa trono ang kanyang amang emperador, nagpapatuloy ang away nila dahil sa trono. Amang emperador, isa lang ang masasabi ko sa inyo ngayong araw na to. Ang trono ay mapapasa akin na sa ayaw at gusto niyo. Huwag niyo akong sisisihin, Ama, dahil puputulin ko na ang ugnayan nating dalawa. Patayin niyo silang lahat. Huwag kayong magtitira ng buhay. Kunin niyo lahat ng mga pera. Inuutusan ko kayo. Patayin! 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 At nilusob na nga ng mga gwardya ng siyudad ang palasyo ng emperador. Ha! Lusob! At mukhang chill lang ang emperador. Nasaan na ang mga aninong kawal? At may nagsilabas ang galing sa bubong na pati ako ay hindi ko rin kayang ipaliwanag sa inyo. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyan sa buong buhay ko. Ah! Ano ito? Isang maskarang may mga mahabang balbas na pula! Hindi inaasahan ng mga gwardya ng siyudad ang biglaang paglabas ng mga nakamaskarang may balbas na pula. Anong klaseng imperno to? At biglang sumulpot ang isang aninong kawal sa harap niya. At binigyan ito ng isang suntok sa dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. At nagbakbakan sila ng husto. At pinapanood lang sila ng ikalawang prinsipe na parang nanonood lang siya sa sine. Nanginginig na ang buong katawan niya na parang lalagnatin. Ang pagkakaalam ko lang sa kanila ay mga janitor. Hindi ko akalain na napakalakas pala nila. Kahit hindi nila kasama ang Janitor King. Amang emperador, ito ba ang tinatago mong alas? Anak, alamin mo muna ang sarili mo at ang kaaway mo at mananalo ka sa laban. Talo ka na, huwag ka nang lumaban. Kinalaban mo ang sarili mong tatay na hindi mo alam kung anong mga nakatagong alas. Ang dami ng taon nang nakalipas, wala pa rin laman ng kukote mo. Wala nang maaayos sa'yo dahil sira ka na. Pangalawang prinsipe, nauubos na tayo. Inuubos na tayo ng mga aninong kawal. Kailangan na nating umatras. Nag-iisip ang ikalawang prinsipe kung anong gagawin niya dahil nagkaroon siya ng isang emotional damage. Takbo! Tumakbo na tayo! Habulin niyo sila! Huwag niyong hayaang makatakas! Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Huwag kang magpakahibang. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ang grupo ng kalawang prinsipe habang tumatakas sila. Isa silang talunan, nabigo sila sa kanilang masamang balak at bigla siyang nasorpresa sa nakita niya. Nakasalubong niya sa daan ang dalawang kapatid niya. Mayabang na prinsipe. Taba, anong ginagawa niyo dito? May balak ba kayong tambangan kami? Kapatid, ikalawang prinsipe, ang lakas naman ng loob mo. Gaano ba kalaki ang bayag mo para lumaban sa emperador? Kinakasuhan kita ngayon ng paglabag sa batas, RA Law. Ikalawang kapatid, kumusta na ang amang emperador at saka si Yuning? Hindi ka dapat ganun kalupit para saktan sila. Taba, alam kong puro kain lang ang alam mo. Napag-isipan ko na, halata na ngayon. Paano nila tratuhin ang mga kagaya kong talunan? Kuya, masyado ka namang maalalahanin sa akin. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataon na to. Dahil sa kasalanang nagawa ko, may pagkakataon ka na para ibagsak ako. At masolo mo na ang trono. Isa nga talaga ang totoong matalino.
Ngayon, alam ko na bakit ikaw ang gusto ng amang emperador na maging mayabang na prinsipe. Dahil isa kang manluloko. At tinignan ni Taba ang mayabang na prinsipe kung mukha ba itong manluloko. Kapatid, ikalawang prinsipe, masyado ka nang nag-iisip ng mga kung ano-ano. Gusto lang talaga ako ng amang emperador dahil nagmana ako sa kanyang pogi. Ngayon, alam ko na. Ngayon, kailangan mo nang mag-relax dahil ang amang emperador ay malakas-lakas pa. Kaya pa niyang makaapat na rounds. Matagal-tagal pa bago mo siya mapalitan sa pwesto. Aabutin pa ng 100 taon. Kapatid, ikalawang prinsipe, wala ka talagang kwenta. Kuya, ang amang emperador at si Yuning okay lang sila. Hindi tayo nahuli. Pinapaboran talaga ng langit ang amang emperador. Kapatid, ikalawang prinsipe, inaakusahan kitang sa pagkakasalang pagre-rebelde. Isuko muna ang sarili mo bago pa mag-utos ang amang emperador ng kaparusahan sa iyo. Nagkakamali ka kung mapapasuko mo ko ng ganun-ganun lang. Kahit nabigo ako, meron pa akong mga alagad. Madali lang kami makakalagpas sa'yo. Ganun ba? Mga gwardya ng syudad, nakakalimutan niyo ba kung kaninong tao kayo? Nagrebelde kayo laban sa pamahalaan. Pero nakalista ng mga pangalan niyo sa mga makukulong. Kahit makatakas pa kayo, paano ng mga pamilya niyo? Iiwanan niyo na lang ba sila ng basta-basta? Alam kong kayong lahat ay mga tapat na mandirigma sa inang sinilangan. Mga matitibay at mga masisipag magtrabaho. Tatapusin niyo na lang ba ang kasaysayan niyo? Alam kong biktima rin kayo. Lumuhod kayo sa harapan ko at tumalikod. Ipinapangako ko sa pangalan ko bilang mayabang na prinsipe. Papatawarin kayo ng kamahalan. At may pagpapatuloy niyo ang trabaho niyo bilang gwardya ng syudad. Mayabang na prinsipe! At nilabas na rin ng mayabang na prinsipe ang espada niya. At nagtagisan ang mga espada nila. Natalo sa duelo ang ikalawang prinsipe dahil pagod ito at gutom pa. Hindi niya na kayang bumangon. Bawat isa sa atin ay lumalaban para mabuhay. Pera at mga gamot. Ngayon, natalo na siya sa pagre-rebelde. Ano nang may bibigay niya sa inyo? Sumuko na kayo at lumipat na kayo ng panig. Gagawin ko kayong mayaman. O gusto niyong maging palaboy-laboy na lang, tumatakas kasama ang talunang kong kapatid. Ha 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 ha. Ang pagsama sa rebelyon ay isang mabigat na krimen. Tutugisin kayo ng buong imperyo. Pero pwede rin kung kasing lakas niyo si Gohan na kayang lumaban ng isang bansa. Ano, deal or no deal? At dito nagtatapos ang chapter 469. Salamat sa panonood. Abangan nyo ulit ang next chapter.